Mabiyayang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Una po sa lahat, purihin at pasalamatan po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at pinakikita sa una po ng ating mga tinatamasa. Una po sa lahat, ang aking sasabihin ay hindi nagmula sa akin, mula po sa aking narinig, nakita at mga babasahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos po at sa tala. Sa nakaraang pagpapahayag po natin, ay nabanggit po natin ang isang dibino gobyerno o pamahalang espiritual na ito po ang katuparan ng panalangin na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan na maihayag at maganap sa mundong atin pong kinaroonan. Na ito yung malaon na pong hinihintay ng marami na kung papaano, katulad po ng mababasa natin sa aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talataan po ng 9, na ito po yung hinihintay ng maraming tao na kinakailangan na matupad. At yun po yung tinalakay po natin nakaraan at bibigyan papel po natin hanggang sa matuklasan natin kung paano nagkaroon ng katuparan ito sa ating bansang Pilipinas. Bilang akong natin natin. Muli ang sasabihin ko hindi magmumula sa akin, maraming na nakita doon sa akin mula sa gabay ng tinig ng Diyos bukas sa tala. Dito po sa aklat ng Mateo Kabanata 6, talataan ng 9, ganito po yung ating pong mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po yung pamahala ng Diyos na binabanggit po sa aklat din po ng Mateo na pangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa pagpapatutuo sa lahat ng bansa at kung magkagayon ay darating ang wakas. Ito po ay nakasulat sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 22 o 24, talataan po ng 14. Sa mabiyayang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang ayon pong sasabihin, hindi po muna sa amin, kundi po muna sa amin narinig, nakita at nabasa mula po sa gabay ng tinig ng Diyos bukas sa tala. Ganito po mga kapatid ang ating pong mababasa sa aklat po ng Mateo sa kabanata 24 sa talatang 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Maliwanag po sa binasa po ng ating mga kapatid, isang kaharian na hindi po ito yung kaharian ng tao o pamahalaan ng tao, kundi ito ay pamahalaan po ng Diyos na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. Na ito po ay nagkaroon po ng katuparan ng panahon po ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ginoong Ferdinand Marcos. Na sa panungkulan po niya taong 1966, nung pong magkaroon tayo ng Manila 7 Summit Conference, October 24-25, at naganap nga po ang isang pagpupulong ng nagkakaisang bansa at dumating po dito ang 7 bansang malaki bilang kinatawan ng United Nations at sila nga po nag-usap-usap nang matapos pong mabuo ng isang taong nagpakilala sa pangalang Judge Pihaw in Rizal, Jehovah God in Remores Davisdab. Binuo po niya ang isang aklat na pinamagatan niyang The New Governmental Formula for World Peace, Prosperity, and for the Salvation of Flesh and Soul. At pagkatapos na mabuo po niya ito ay tinawag ang Pangulong Ferdinand Marcos upang pag-usapan ito. At ang ginawa po ng Pangulo, tinawag po ng kakaisang bansa at nagkaroon nga po ng pagpupulong October 24-25, 1966. Pagkatapos po yan ay nasundan po ng isang pagpupulong na muli January 24-25, 1967 at ginanap din po ang tinatawag na Volcanic Conference na walang ibang pinag-usapan po kundi ang isang pamahalaan ng Diyos na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa bilang katuparan po ng panalangin na iniwan po ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamagitan po ng pagpupulong na yan, naganap sa ating palasyo ng Malacanang, may mga testamento po na iniwan ang ating si Judge Pihaw na magkaroon po ng katuparan upang maganap ang isang divino gobyerno. Kaya nga po nung wala na ang ating si Judge Pihaw at nagkaroon na po ng pagpupulong, diyan na po nagkaroon ng napakaraming samahan naman na ginamit din ang pangalang Judge Pihaw. Marami na pong nagpakilala sa pangalan ni Judge Pihaw, kagaya rin po ng Biblia. Matapos na mawala ang ating Panginoong Jesucristo, ay nagsipagtindig po ang napakaraming sekta na sabi nila sila raw po yung talagang katotohanan. Lahat po yan nagsabing katotohanan, ganyan din po ang nangyari sa isang divine government. At hanggang ngayon mga kapatid, marami rin po nagsipagtatag
ng isang dibino gobyerno. Akala nila ay ganun lang kadali. Pero may proseso po yan para matupad at magkaroon ng katuparan. Kaya nga dito sa isang CP po na iniwan ng ating si Judge Pihaw, dito sa isang circular memorandum nakalagay po dito, now, notice just how the new world government will function. Tingnan po ninyo, sinasabi dito ng paano ba magkaroon ng katuparan. Binabanggit po dito, sinabi niya dito, it will not be so-called democracy. Hindi po ito yung demokrasya. It will not be so-called, it will not be socialism. It will not be communism or Nazism. It will not be Roman monarchy or oligarchy or plutocracy. It will not be man government over man. Man has proven his utter incapability of ruling himself. And at last, it will be divine government, the government of God. Tingnan po ninyo, hindi po ito yung tinatawag na demokrasya, sosyalista, komunista, o rasista. Hindi rin po ito yung monarkiya na tinatawag. Hindi rin po ito yung tao ay boboto o maghalal ng kanyang kapwa-tao upang manungkulan. Sa huli, sabi niya, ito ay gobyerno ng Diyos na kung paano sa langit magkagayon dito sa lupa. Pagkatapos, in at last, it will be divine government, the government of God. It will not be government from the bottom up. The people will have no votes. It will not be government of or by the people, for the people, will be government from the top, God Almighty, down. No human will be given any government office or in government service will then be divine human being in the kingdom of God. Maliwanag po dito mga kapatid na walang tao na po pwedeng manungkulan sa isang dibino gobyerno pagkos ang may manunungkulan ay mga banal na tao. Kaya marami po ang nagsipagtindig na sinasabing silang divine government. Lamang hindi po nauunawaan yung mga testamentong iniwan ni Judge Pihaw na binabanggit na walang taong po pwedeng magpatupad ng isang dibino gobyerno maliban ito'y banal na tao. Ang tanong, nasaan yung mga banal na tao na siyang magpapatupad ng isang dibino gobyerno? Samantalang meron pong proseso ang pagpapabanal. Hindi ko mo nag-aral ka ng salita ng Diyos ay banal ka. Hindi ko mo nagbabasa ka ng Biblia ay banal ka. Hindi ko mo gawa may mabuti, banal ka. Hindi po yun ang tinutukoy. Kailangan dumaan tayo sa tamang proseso sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo mismo maliwanag dito po sa aklat ng Biblia na binabanggit niya. Kaya nga po binabanggit na namin ito sapagkat ang aklat po ng Apokalipsis sa kabanata po 22 talataan ng 21 ay maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoon dito. Yan po ibabasa natin sa aklat po ng Apokalipsis. Biyayang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Una po sa lahat ang aking sasabihin na hindi po ito mula sa akin, mula po sa akin nating nakita at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tayo. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Apokalipsis. Ang kabanata po ay 22, talataan po ng 16. 21 Ay, kabanata 22, talata po ng 21. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasabanal nawa siya So nawa. maliwanag po sa binasa ng ating kapatid na ang biyaya raw po ng Panginoong Hesus ay mapasabanal nawa siya nawa. Katulad po ng sinasabi sa pamamaraan espiritual. Nasabi niya dito, no human will be given any government office or in government service will then be divine human being in the kingdom of God. Na ang magpapatupad po ng isang dibino gobyerno ay mga banal na tao. Samantalang sinasabi sa Biblia na ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa mga banal nawa siya nawa. Paano nilang ipatutupad ang isang kabanalan kung hindi nila alam kung paano ang proseso nito? Kaya nga ito po yung pinagkikita namin sa inyo mga kapatid, na ito yung sinasabi ni Judge Pihaw, dito rin po sa kanyang isang testamento, nang sabi niya, ganito po ang nakalagay, in the Holy Bible, there is only one man will open the book of life. Meron isang tao na siyang magbubukas. Yan din po ang sinasabi ng Biblia. Na meron ding isang tao. Kung sino yung tao na yun, yun po yung kinakailangang matuklasan natin. Dahil yun po ang makapagtuturo. Binigyan ng Diyos ng karapatan. Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang siya po ang magturo mo ito. Ito yung binabanggit ng ating Panginoon bago po siya lumisan. Ang sabi niya sa aklat po ng Juan, kabanata po 17, talataan po ng 17 ay mayroon pong nakasulat na ganito.
Pakibasa na lang kapatid mula 15 hanggang hanggang 18 ha. Okay, 19 hanggang 19. Para mapunod. Isang mabiyayang hapon mga kapatid. Ang aking po sasabihin na hindi po mula sa akin narinig, nakita at mababasa mula sa lutoy ng tinig ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa panulat po ni Juan sa Kabanata 17 sa talataang 15 hanggang 19. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila ay gayon ding sinusugo sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinababanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Tingnan po natin kapatid. Napakaganda ng binasa ng ating kapatid. Yung sabi niya, hindi ko idinadalangin sila. Sumaliwanag, dasal ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko idinadalangin sila na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Nanalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ang maliwanag po dito mga kapatid, ang magpapabanal ay ang Ama o ang Diyos ng ating Panginoon. Doon siya dumalangin. Ang tanong, nasaan yung Ama ng ating Panginoon na siyang magpapabanal sa atin? Upang ang dibino gobyernong banal palang magpapatupad at ang biyaya ng Panginoon Hesus na sa banal pala mauwi ay magkaroon po ng katuparan. Samantalang sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay dalawa yata talataan ng 11, kabanata dalawa talataan ng 11 ay may nakasulat pong ganito. Ganito mga kapatid, ang ating pumabasa po sa aklat ng Hebreo sa Kabanata 2 sa talatang 1. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito ay hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Maliwanag po sa binasa ating kapatid. Kanina, sabi ni Jesus sa kanyang Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Pagdating sa Hebreo, sinabi niya, ang nagpapaging banal at ang pinapaging banal ay pawang sa isa, nang dahil dito hindi siya nahihiya na tawagin silang mga kapatid. Samantalang Ama ng ating Panginoon, bandang huli ang magpapabanal, kapatid pala natin. Sino ang nakatuklas na nito at nakakalam kung nasa nito? Para matupad na ang biyaya ng Panginoon Hesus ay mapasabanal nawa siya nawa at magkaroon ng katuparan ng sinasabi sa pamahalang espiritual na walang tao na pwedeng magpatupad ng isang dibino gobyerno maliban na ito'y dibinong tao. Alam nyo mga minamahal na kapatid, ito yung napakahirap minsan tanggapin ng marami. Dahil ang alam nila pag nagbasa sila ng Biblia, banal sila. Ang alam nila pag nag-aral sila sa salita ng Diyos, banal sila. Samantalang may nakasulat nga naman na magpakabanal tayo sa katotohanan. Pero kailangan pong dumaan tayo sa tamang proseso sapagkat yun ay panukala po ng ating Panginoon. Yun ang dapat po natin gawin. Kaya nga sinasabi ni Jesus, there is only one man. Ang tanong, nasaan itong isang taong ito? Na ang tawag sa kanya ay kapatid. Samantalang Ama ni Jesucristo. Nasaan? Kailan dumating? Kaya mga kapatid, kung napansin po ninyo, mula po nagkaroon kami, kung nasubaybayan po ninyo ang ating pong pagtalakay sa YouTube, kung inyo pong nasubaybayan, wala po tayong ibang tinalakay na kauna-unahan kundi yung kasaysayan ng Diyos. Kung papaano ang nangyari hanggang sa panahon natin. Dahil kung hindi po natin masusundan yung kasaysayan niya magpangga ngayon, ay siguradong hindi natin mapipinpoint, hindi po natin matitiyak yung taong sinasabi ni Jesucristo na yan din pong sinasabi ng ating si Judge Pihaw, na isang tao na magbubukas. Hindi natin kayang tukuyin. Bakit malakas po ang loob namin mga kapatid na tinatalakay ito? Dahil yun mismo ang nagturo sa amin. Yun ay pinili at hinirang ng Diyos na ito rin po yung pinapatutuhanan
ng mga ng pagpapahayag po ng tinatawag na Aquarian Revelation na isang papang Pilipino na hindi magbubuhat sa sektang Romano Katoliko. Ayon po dito sa testamentong iniwan po at binigay sa atin ng mga Orthodox Catholic. Dito po sa Aquarian Revelation, maliwanag po ang sinasabi po dito ng ating o binahayag dito sa Aquarian Revelation nila Mar Jesus I. Sa mga pari po ito ng Orthodox Catholic, sabi niya dito, ang Panginoon ay nasa silangan. Ang bayang Pilipinas ay nakatakda ng malantad sa sandaigdigan bilang siyang bagong Jerusalem na magiging luklukan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa panahon ng milenya. O ang pinapahiwatig sa atin mula sa aklat ni Propeta Isaias na kanyang sinasabi. Mababasa po yun sa Isaias 24:15-16. 24:16 ng Isaias po. 15:16. Ang mabilang hapon sa inyong lahat. Ang aking sasabihin na hindi nagmula sa akin, mula sa ating narinig, nabasa, mula sa gabay at pinig ng Diyos, buhat sa tao. At mababasa mga kapatid dito sa aklat ng Isayas, Kabanata 24, talata 16. Mula sa kadulong-duluhang bahagi ng lupa, ay nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawan may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawan na may lubhang kataksilan. So ganito po yung binasa po ng ating kapatid. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian sa matuwid. Balikan po natin. Kaya't luwalhatiin natin daw yung Panginoon sa silangan. Sa silangan, sabi niya. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel sa mga pulo ng pulo ng dagat. Maliwanag kapatid, ang binabanggit po dito ang bansang Pilipinas na nakalaan pala sa silangan. Kung kaya't ang bansang Pilipinas, ito po yung tinutukoy nilang silangan. Ang dibino o ang pamahalang espiritual ay sa bansang ito magsisimula na siyang uugit sa lahat ng mga kapamahalaan sa buong kalupaan na pangungunahan ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po yung binabanggit ng ating Panginoon na isang dibino gobyerno o sa pamahalang espiritual at ito yung pinapatunayan, ipangangaral ang Ebanghelyo at ang maghahanda po dito ay ang ating Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang bayang pinili at yung lupang hinirang na siyang bagong paraiso ng Eden sa panahon ng Aquaryo. Masusumpungan namang tunay na malayong silangan ayon pa rin sa mga hula ng mga banal na kasulatan sa mga aklat ni Propeta Isaias na kanyang sinabi. Mababasa po ito sa aklat po ng Isaias, Kabanata 4 na po, talata ng 28. Isaias po. 40:28 ng Isaias. Nabiyayang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking sasabihin din nagmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at babasahin, mula sa gabay ng tinig ng Diyos, bukas patala. Ganito po ang mababasa po sa panulat po ni Isaias, Kabanata 4 na po, talata 28. Hindi mo baga nalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggan Diyos. Ang Panginoon ay may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nalalanta o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Maliwanag po, hindi mo baga naalaman, sabi niya, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng wakas ng lupa, hindi nalalanta o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. So dito mga kapatid, meron siyang tinutukoy dito na walang makatarok ng kanyang unawa. Kaya nga kami man, inaamin po namin sa inyo na kung hindi po dumating ang tinig ng Diyos po sa tala, ay siguradong hindi po namin alam talakayin ito. Kasi nga, yung tinutukoy ng isang tao na siyang magpapatupad ng isang dibino gobyerno, hindi ito po yung taong iniisip natin na parang nagmimilagro. Tao talaga siya, ngunit siya yung kinasya ng Diyos na siya po ang pinili upang ipatupad at ipaunawa ang lahat po ng mga salitang iniwan po ng ating Panginoon.
na hindi po magkakaroon ng isang katuparan ang isang pamahalang espiritual na wala pong banal na maihahanda. Kaya nga kung titingnan pa po natin sa kasunod, anong sabi dito? Sa isang pagkakataon ng dumalo sa Pilipinas si Billy Graham, isang Amerikanong ibanghilista ng Graham Crusade, nang magkaroon siya ng isang national prayer breakfast na ginanap sa Philippine Plaza Hotel Manila, ay naging panauhin niya at tagapagsalita ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Ginoong Ferdinando Marcos. Sinabi ng Pangulo at binigyan din niya dito ang tungkol sa ginagampanan ng relihiyon sa Pilipinas, na ito isang malakas na puwersa para sa reforma ng pagbabago ng ating lipunan at sa daigdig, bagay nga nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng kanyang panunungkulan na magkaroon ng isang revolution sa Pilipinas noong Pebrero 1986. Samantalang sinabi ni Billy Graham na ang Pilipinas ay maaaring hindi maging isang dakilang economic o military superpower sa malapit na hinaharap. Ngunit sa pamagitan ng grasya ng Diyos, maaari itong maging spiritual superpower. At sinabi niya na ang daigdig ay kasalukuyang nasa gitna ng spiritual na pagkipaglaban at ang Pilipinas ay maaaring maging siyang sentro ng pagbabagong spiritual sapagkat ito'y may pamana at karanasang pangrelihiyon na nagbibigay dito ng pundasyon upang pagtayo ng isang bagong lipunan ng Diyos. Sa madaling wika, ito ang pamahalang espiritual. Ito po yung divine government na binabanggit ko kanina, pamahalang espiritual. At sa gayong ang Pilipinas ay makakatulong sa daigdig. Gayon din naman si Papa Juan Pablo I, minsan ay nagsabi na ang Pilipinas ay ang ilaw ni Kristo sa malayong silangan. Isipin po ninyo, ang Pilipinas daw po ang ilaw ni Kristo sa malayong silangan. Sabi ni Papa Juan Pablo I. Tinawag ng Panginoong Diyos ang kanyang lingkod na tinagurang ibong magdaragit na sa silangan at ibabangon niya sa sakatan ng araw mula sa malayong lupain, far east. Ang tao ding ito ang tinutukoy sa kalawang bahagi ng ikatlong lihim ng Fatima, ang katauhan ng Papang Pilipino. Ito na po yung sinasabi ni John Spiao, there is only one man will open the book of life. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, o sinabi dito sa Biblia na ang nagpapaging banal at ang pinapaging banal ay pawang sa isa nang dahil dito hindi siya nahihiya na tawagin silang kapatid. So kung kapatid natin, tao siya, yung nga lang siya po yung kinasya ng Diyos at yun ang tinutukoy sa ikatlong lihim ng Fatima nang magpakita si Virgen Maria sa bayan ng Fatima, Portugal sa mga tatlong bata. Isa nga po dito, si Lucia dos Santos na naging madre ng Roman Catholic na inilathala ng po sa huli ng Orthodox Catholic, na ang papang taong ito na sinasabi, katauhan ng Papang Pilipino dating ang hinirang ng Diyos na siyang mamamahala sa huli-huling mga taon sa panahon ng Diyos Ina o ng Espiritu Santo na siyang aakay sa sangkatahon patungo sa ginintong kapanahunan na magaganap sa taong 2000. Ang alam ng marami nung 2000 eksakto, hindi po. Mula nung 2000, ito na yung umpisa hanggang sa matupad po ang kanyang layunin. Binabanggit pa sa huli, ang taong ito na taga-ibang lupa ay magiging papa na kinasya ng Diyos ay isang Pilipino at siya'y kahalubilo na natin ngayon. Siya'y mag-ugat sa Pilipinas at mamamahala sa labas ng Vatikano nang ibig sabihin ay hindi siya kabilang sa sektang Romano Katoliko. Ito nga ang tiyakang dahilan kung bakit ang Vatikano ay magpahanggang sa araw na ito ay ayaw ipahayag ang ikatlong lihim ng Fatima. Gayong ang katotohanan ay sinabi ng Lucia dos Santos, ang isa sa tatlong bata na nakasaksi at pinagpahayagan na magpakita si Virgen Maria sa bayan ng Fatima, Portugal noong 1917. Sa mga nangangalaga sa kanya, ito ipinahayag sana nila noong pamang 1960. Marahil nararamdaman ng Vatikano na ito isang banta sa kanilang kapangyarihan ang pagdating ng bagong papa kung kaya't hindi pa nila ipinahayag ito. Yan po ang dahilan mga kapatid kung bakit na natin inihayag ang buong katotohanan sapagkat ang isang dibino gobyerno na ito po ay tinanggap na rin po ng ating pamahalaan mula po sa Malacanang, sa lahat po ng departamento at lahat po ng mga embahada na nandito po sa ating bansang pinakamamahal, tinanggap na po ang aklat na ito na binuo matapos na mawala si John Spiao at pang 10 taon nang dumating. Kaya nampisan po ito 1987, natapos po 1988, pagkatapos po pinautindik ito bilang katuparan na ihahayag po, pakikilala sa kanila ang isang pamahalang espiritual na ito po ay magaganap sa ating bansang pinakamamahal. At pangungunahan ay po dito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa mga naghihintay po sa ating Panginoong Kristo,
Dapat kung nasundan po ninyo yung kasaysayan na ating pong tinalakay, malaon ng panahon nandito sa bansang Pilipinas ang ating Panginoon Kristo. Dangat nga lang ay hindi po napagkilala katulad po ng isang aklat pong ito na atin pong binabasa. Ito po ay aklat na ginawa, nilimbag ng panahon po ng ating si Diosdado Macapagal na siya pong naging Pangulo naman ng bansang Pilipinas. At ito po ay pinamagatang mga akdang pampanitikan sa tuluyan ni Jose Rizal. Maliwanag, ito yung mga akda ni Jose Rizal na ginawang isang aklat ng panahon ni Diosdado Macapagal. Kung atin pong titingnan ang aklat na ito, na nabuo o ginawa, ay may binanggit si Dr. Rizal dito. Nabilang siya po yung ating pambansang bayani na nakilala. Ngunit ang hiwaga po niya ay hindi po natuklasan ng mga tao. Dito po sa 156, maliwanag po ang sinabi ni Dr. Rizal dito. Isang pagdalaw ni Jesus sa Pilipinas. Ang nakapagtataka mga minamahal na kapatid, bakit si Rizal lang ang nakaalam ng pagdalaw ni Jesus sa Pilipinas? Bakit hindi ito nalaman ng buong Pilipino? Bakit siya lang ang nakapaglathala nito? Imposible naman kapatid na sabihin natin nagbibiro si Dr. Rizal. Samantalang sa isang bayani at kinilala, halos pinag-aaralan at ang aklat na ginawa niya. Samantalang siya nagsabi, isang pagdalaw na Jesus sa Pilipinas. Bakit kaya walang nakaalam? Dapat sana na naipahayag na rito. Pero bakit hindi nila nalaman? Pwede po niyong hanapin ang aklat na ito sa pambansang aklatan, meron po yan. Mabibili niya. Ngayon kung titingnan po natin dahil napakahaba ng kasaysayan ng pagdalaw ni Jesus sa Pilipinas, ganito po isinalarawan ni Dr. Rizal kung bakit siya lang ang nakakilala kay Jesus. Dito po sa page 179, yamang kinakailang hukdi nila ang mga kasuotang makalangit para sa paglalakbay na isasagawa, ginamit ni Jesus ang kanyang talino upang ang kanyang balabal ay magawang isang ternong matingkad na bughaw na may wastong tabas bagamat di naman sunod sa mga kautusan ng muda. Ano po ang ginamit na ni Jesus? Hindi po kapangyarihan. Ano po? Anong sabi niya? Ginamit ni Jesus ang kanyang talino. Hindi kapangyarihan. Para yung kanyang balabal ay magawang isang ternong matingkad na bughaw na may wastong tabas bagamat hindi naman daw sunod sa kautusan ng muda. Inahit ang kanyang balbas. So hindi na siya balbaro. Pinutol ang buhok na mahaba, hindi na rin siya long hair. At upang magkaroon ng lalong pagkahawig Pilipino, ay inihukot ng bahagya ang katawan na parang isang taong nahirati na sa pagsunod at pamamanginoon. Kung siya makikita sa gayong pagbabagong anyo, sabi ni Rizal, ay masisinungalingan kahit nang di pagkakamali ng Papa. At ang pinakamabuting makala sa kanya, isang Pilipinong buhat sa isang mabuting angkan na naglalakbay upang magliwanag. Paano mo pa nga naman makikilala sa Jesus? Ay nagbago na ng kanyang anyo, inahit ang balbas, pinutol ang buhok na mahaba. Pagkatapos inihukot daw ng bagay yung katawan na parang isang taong nahirati na sa pagsunod at pamamanginoon. Paano mo makikilala? Para higit po natin mapag-unawa, bagamat yung pong oras natin, ano po, dito sa huli, na lang babasahin natin ang kung paano po isinarawan ni Dr. Rizal na yung Jesus na dumalaw sa Pilipinas na hindi nakilala. Dito sa page 151, 91 to 92, ganito po ang nakasulat. Inakala ng opisyala sa binibiro-biro ni Jesus at sa dahilang wala siyang mahagilap na matuwid upang ilaban sa mga tanong, siya nagalit at tinawag si Jesus na mapagbago at kaaway ng Kastila. So naging kaaway ng Kastila si Jesus sa bansang Pilipinas. Bilang pinakabungan nito ay inihutos niyang si Jesus ay kapapang mabuti ng dalawang kawal. Kinapkapan ang lahat ng mga bulsa ni Jesus at nakuha nila ang mga aklat ng mga alaala ni sinulat ni Jesus upang ihandog sa amang walang hanggan. Nang mabasa ng mga opisyal ang mga puna ni Jesus tungkol sa kwarentenas, nagliwanag ang kanyang pagmumukha sa isang ngiting maka-impyerno. Aha, sabi niya na, aha, naamoy ko na nga bang ikaw ay pilibustero, ang sigaw niyang humarap kay Jesus. Walang hiya, pilibustero. Tinagurian si Jesus sa bansa nating pilibustero. Mga minamahal na mga kababayan at mga kapatid, sana napag-unawa po natin, walang ibang pilibustero sa bansang Pilipinas kundi sa Dr. Rizal. Yan isang dahilan mga kapatid na napakahiwagang tao ni Dr. Rizal dahil hindi po siya partikular na taong katulad po natin. At sa kauli-ulihan kapatid, kung sinabi ni Rizal sa Miritero, may tinig siya yung tinig niya tinatagla, meron pong higit na tinig na siyang aawit ng awitin ng tagumpay. Mga minamahal na kapatid, matutuklasan po natin sa mga susunod, matatalakay natin nasaan yung isang tao na yun na kinasiyahan ng Diyos, na siya po ang mamamahala sa kauliho ng taon, na siya po ang magpapatupad ng isang divino gobyerno o ng isang pamahalang espiritual. Bilang katuparan po ng sinasabi ng ating Jesucristo na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa, at siya mismo, kung nasaan ang ating Jesucristo, nandun po ang magpapatupad nila. Kung paano po ang kasaysayan yan,
tatalakayin po natin susunod at sana po subaybayan ninyo para higit po natin matutunan. Pwede rin po ninyo kaming tanungin sa mga tinalakay po namin. Pwede ninyo kaming tanungin. May mga cellphone numbers po kami dyan. Pwede nyo tawagan, pwede nyo textan. Maasahan po ninyo ang sagot mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala. Ang biyaya ng Panginoon ay mapasa atin nawa. Siya nawa. Maraming pong salamat at mabiyayang hapon sa ating pamahal.